Ay naku Lily, mabuti naman at sinundo mo ako dito sa paradahan ng tricycle. Sobrang lakas ng ulan. Oo nga, inay. Naisip ko kasi na wala kayong dalang payong kaya sinundo ko na kayo. Halina kayo. Kailangan na natin makauwi. Hindi natitigil ang ulan na to. Parang may bagyo yata. Narinig kong balita sa radyo kanina. Ganun po ba? Naku, kapag nagpatuloy ang malakas na ulan, tiyak nababaha na naman. Tataas na naman ang tubig sa ilog. Delikado na naman ang pananim natin sa tumana. Ay, ang hirap talaga kapag walang lalaki sa bahay. Kapag ganitong panahon, wala tayong maaasahan na tutulong sa atin para sa pagsisinop sa ating mga pananim. Kaya naisip ko na nasa hustong gulang ka na, kaya ituloy na natin ang kasunduan sa pag-aasawa mo. Naku naman, Nay. Saka na natin pag-usapan ang bagay na yan. Di pa ako handa para dyan. Tsaka naandyan naman si Marlon. Hindi naman maaasahan ang kapatid mo na yon. Daig pa niya ng isang babae sa kalandian. Ba't lintik na asong to ah? Ang lakas-lakas na ng ulan ni nasa labas pa ng bahay. Lumayas ka sa harapan namin, baka hampasin kita nitong hawak kong payong. Nay, huwag niyo nang pansinin ang aso na yan. Baka makagat pa kayo eh. Umalis na tayo rito. Anong huwag pansinin? Tingnan mo nga't ayaw tayong iwalayan? Umaangil pa sa atin? Akala siguro niya hinaharang natin siya. Siya nga itong biglang humarang sa atin. Lumayo kayo sa aso na yan, Alicia! Aswang yan! Hinahabol namin, kaya nakasalubong namin kayo! Ay naku po, Diyos ko. Sabi ko na nga ba eh. Kaya hindi natatakot sa kulog at kidlat ang walang hiyang to, aswang pala. Takbo na, Nay! Lumayo na tayo sa kanya! Mga kasama! Patayin ang aswang na yan! Mga Edmundo! Sasagpangin kayo ng aswang! Umilang kayo! Ay, tulungan niyo sa mga Edmundo. Nakagat siya ng halimaw. Naiwan mo ako, aswang ka! Ay, Diyos ko! Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Merong kaugalian ang mga Pilipino na mula noon hanggang ngayon ay patuloy pa rin ginagawa sa mga baryo. Kagaya na lang ng pagkakasundo sa pag-aasawa ng mga anak. Pero paano kung ang taong ipinagkasundo sa'yo ay hindi mo naman gusto? Magandang araw po sa lahat ng mga ka-Dear Aswang Diaries at Madam Venus. Tawagin mo na lang po ko sa pangalang Lily. Isa po ako sa avid listeners ng inyong programa. Palagi akong nakabantay sa inyong channel kung meron ng bagong upload sapagkat nakaka-relate ako sa mga karanasan ng ating mga kababayan tungkol sa aswang. Dahil ako man ay nagkaroon din ng hindi malilimutang karanasan sa mga aswang. Isa po ako sa biktima ng fixed marriage. Subalit ang lalaking ipinagkasundo sa akin ay hindi ko naman nagustuhan. Kung paanong naging bahagi ng buhay ko ang isang aswang, ay ikukwento ko sa inyo ngayon. Buwan ng Agosto taong 2025 ay isishare ko sa inyo ang aking karanasan sa tulong ng aking apo. Nangyari po ito sa aming bayan sa Ormoc noong ako ay dalaga pa at nasa 25 anyos pa lang. Hindi ko na lamang babanggitin ang mismong baryo namin para na rin sa kapakanan ng mga taong nasasangkot sa aking kwento. Subalit bago ako magpatuloy, gusto kong itanong sa inyo kung kayo ang nasa kalagayan ko, kung ano yung pipiliin nyo? Yung sinasabi nilang hayop na nagpapakatao o yung tao na nagpapakahayop? Paki-comment na lang po at sana'y samahan nyo ko sa pagbabalik tanaw sa aking nakaraan. Hindi na nga nagawa ni Mang Edmundo na iwasan ang pagsalakay sa kanya ng aswang. Nakagat siya sa braso at sa leeg. Kaagad na tumulo ang dugo ni Mang Edmundo at humalo sa patak ng ulan na umaagos sa kanyang katawan. Kumilos naman ang mga kasamahan niya at kaagad sinibat ng mga kawayan ang malaking aso. Kaya nga lang ay hindi tinamaan yun. Tumakbo palayo ang malaking asong itim. Habulin niyo ang aswang! Patayin niyo siya! Iganti niyo ako! Ay nako, Mang Edmundo! Ayos ka lang ba? Kaya mo pa ba? Dadaling ka namin sa ospital. Abay, bakit ayaw mong sumagot? Mang Edmundo! Patay na siya, Nay.
Namatay siya nakadilat ang mga mata. Malaki ang naging sugat sa lalamunan, oh. Ay nako, patay na nga ang kawawang matanda. Tayo na, inay. Ang mga kasama niya nang bahala sa kanya. Masyado na malakas ang ulan. Basang-basa na tayo. Sige, umuwi na tayo. Nilalamig na nga ako. Nagmamadali nga kaming umuwi ni inay dahil lalong lumalakas ang ulan. Nang makarating kami sa bahay, ay kaagad na kumatok sa pintuan si inay. Kaagad namang bumukas ang pintuan at nakita namin ang aking nakababatang kapatid na si Marlon na nakasuot ng duster. Halatang bagong ligo kaya meron pang nakabalot na tuwalya sa ulo. Nataranta siya nang makita kami ni inay. Naku naman, mother dear at sister kong maganda. Bakit naman kayo sumugod sa ulanan? Tingnan niyo tuloy ang nangyari sa inyo, nabasa na kayo. Ay wala na kasi kaming masakyan na tricycle. Kaya kahit malakas ang ulan, naglakad na kami. Eh ang nakakainis, merong hinahabol na aswang ang mga tao. Nakasalubong namin. Muntik na kaming lapain. Talaga ba, mother? Meron bang aswang dito sa lugar natin? Oo, totoong may aswang. Si Mang Edmundo. Nakagat siya nang iligtas niya kami. Ano nang nangyari kay Mang Edmundo? Patay na siya. Sa lalamunan siya nakagat ang aswang. Nakakatakot naman ang nangyari sa inyo ngayong gabi. Mother, ayos ka lang ba? Nakabawi ka na ba ng takot sa pangit na aswang na yun? Oo, ikuha mo nga ako ng tuwalya at nilalamig na ako. Gusto ko magpalit ng damit. Ikaw din, Lily, magpalit ka na rin ng damit mo. Sige, inay. Kaya lang kung magpapatuloy ang malakas na ulan, baka umapaw ang ilog at lumubog na naman ang mga tanim natin sa tumana. Ano kaya kung puntahan ko muna? Naghahanap ka ba ng problema? Gusto mo bang madisgrasya? Alam mo namang merong gumagalang aswang dito sa lugar natin tapos lalabas ka pa. Alam ko naman yun, inay. Kaya nga lang, kapag inabutan ng baha mga tanim natin, tiyak na wala na tayong papakinabangan dun. Tama ang inay, sister. Huwag ka nang lumabas ng bahay. Bukas na lang natin puntahan ang pananim mo sa tumana. Ay, napakahirap talaga kapag walang lalaki sa bahay. Merong mga bagay na dapat gawin pero hindi magagawa. Kung buhay lang sanang itay mo kahit umuulan, susugod yun sa tumana para tingnan ang mga pananim natin. Nay, nananahimik na si Father. Huwag yun ang paulit-ulit na tinatawa. Baka bumangon pa yun sa hukay. Naku! Ay, tsak na magtatakbuhan tayo dito. Nasasabi ko lang yon kasi sa kagagawan mo. Bakit ba kasi ayaw mong magpakalalaki? Para maasahan ka naman namin sa bukid. Sayang ang laki ng katawan mo kung mas malandi ka pa sa ate mo. Ay! Hayang ka na naman, mother dear. Ako na naman ang nakita mo. Tumigil na kayong dalawa. Ako na lang pupunta sa tumana bukas. Pagpahinga na tayo. Pagpalit na kayo ng damit, nay. Bago pa maging mainit ang pag-uusap nila, ay inawat ko na sila. Sumunod naman sa akin si inay. Pumasok na sa kanyang kwarto para magpalit ng damit. Si Marlon naman ay bumalik sa kusina para ipagpatuloy ang pagluluto ng aming hapunan. Nagpainit din ng tubig at nagtimpla ng kape. Nang makapagpalit kami ng damit ni inay ay muli kaming lumabas ng kwarto. Sabay-sabay na kaming kumain ng hapunan. Bukas sumama ka sa ate Lily mo sa tumana. Kailangang pitasin nyo ng mga bunga ng mga gulay natin bago pa malubog sa baha. Hindi na natin maibibenta ang mga yon kapag nabulok na. Sige, mother. Tutulungan ko si sister bukas. Pipitasin namin ang lahat ng bunga ng kamatis, talong, sitaw at ampalaya para maibenta na natin sa palengke. Sige, ganun nga ang gawin natin bukas. Kaya ihanda mo yung katawan mo. Tiyak na marami kang kaing nabubuhatin. Marami ng bunga mga tanim kong kamatis. Naku naman, sister. Baka naman masirang beauty ko niyan. Pwede naman tayong magpatulong sa mga kakilala ko eh. Hoy, Marlon! Tigilan mo nga ako sa pag-iinarte mo, ha? Magpakalalaki ka para masabi ko na merong lalaki sa bahay na ito. Hindi kumibo si Marlon pero nakita ko ang pagsimangot niya. Hindi siya sang-ayon sa sinabi ni inay. Ayaw niya kasi ang ganoong gawain. Ayaw niya ng narurumihan at nagbubuhat ng mga mabibigat. Ayaw niya kasing magkaroon ng kalyo ang mga kamay. Ayaw din niyang magpainit sa sikat ng araw kaya mas maputi siya kesa sa akin.
Matapos kumain ay nagpunta na ako sa aking kwarto. Pero hindi ako nakatulog kaagad. Paano nga ay nagpatuloy ang paglakas ng ulan. Iniisip ko ang aking mga pananim sa tumana na malapit sa ilog. Kaya kinabukasan pagsikat pa lang ng araw, kahit malakas pa ang ulan, ay lumabas na ako ng bahay. Nagsuot ako ng kapote at bota at nagpunta kami sa tumana. Ay, sister, ang lakas ng ulan at ang lamig. Talaga bang susugod tayo sa tumana? Oo, dali mo na mga kaing na yan. Kunin na natin mga bunga ng kamatis at talong pati ang palay at sitaw. Hindi sila pwedeng malubog sa baha. Madaling mabulok ang mga yon. Tayo na. Sige, kasunod mo lang ako, sister. Sabi ko na nga ba eh. Tataas ang tubig sa ilog dahil sa walang tigil na pag-ulan buong magdamag. Marlon, dalian mo. Pitasin na natin ang mga bunga ng kamatis at talong. Sige na, sister. Ako na ang pipitas ng mga kamatis. Ikaw naman sa talong kasi malalaki ang uhay niyan. Masisirang mahaba kong kuko. Ay nako Marlon, umiral na naman yung kaartehan mo. Kaya nagagalit sa'yo si inay eh. Dapat kapag hinihingi na ng pagkakataon na magpakalalaki ka, gawin mo. Ay, naku. Para ka na rin si mother. Hindi mo rin pala tanggap kung ano ako ngayon. Sige na, gawin na natin lahat para mapitas na mga bunga ng gulay. Sa tingin ko ay bumibilis na ang pagtaas ng tubig sa ilog. Mabilis nga kaming kumilos ni Marlon. Pinitas niya ang mga malalaking bunga ng kamatis at sa bandang dulo naman ay naroon yung taniman ng talong. Nakita ko na hanggang tuhod ko na ang tubig doon. Ganun man ay pinilit ko pa ring mapuntahan yon at mapitas ang mga malalaking bunga nun. Saglit lang ay napuno ko na ang dala kong kaing kaya binuhat ko yon at dinala sa lugar na hindi na naabot ng tubig. May ilang kaing na rin doon ng kamatis na napitas ni Marlon. Sister, huwag ka nang bumalik doon sa taniman ng talong. Pumataas ng tubig, oh. Marami pa ako hindi napipitas na bunga ng talong. Hanggang baywang pa lang naman ng tubig eh. Makakaya ko pang kunin ang ibang mga bunga doon. Marami pa yon. Masasayang lang kung malulubog lang sa baha. Pero Sister Lily, malakas na rin ang agos ng tubig. Huwag ka nang maghinayang sa bunga ng talong. Huwag ka nang bumalik doon. Huwag ka na nga magreklamo dyan. Tulungan mo na lang ako na pitasin ang iba pang bunga ng talong. Tayo na, dalian mo. Pero Ate Lily, baka tangayin tayo ng tubig ilog. Lalong lumalaki ang tubig dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ay nako, kaya nagagalit sa iyong inay eh. Ang laki mong tao pero ayaw mo magpakalalaki. Masyado mahina yung loob mo. Muli nga akong lumusong sa tubig at pinuntahan kong muli yung mga tanim kong talong. Akala ko ay mananatiling hanggang bewang lang yung tubig doon. Pero hindi pa ako nagtatagal na namimitas ng mga bunga, ay nagulat ako nang sumigaw si Marlon. Kaagad na akong napatingin sa direksyong itinuturo niya. Nakita ko yung malaking tubig na rumaragasa galing sa ilog. Bago pa ako nakaalis, ay inabutan na ako ng malaking tubig. Hinampas ako ng malakas na tubig. Sister, kumapit ka sa puno ng talong. Matatangay ka ng tubig. Marlon! Tulungan mo ako! Sige, nandyan na ako. Pero teka, hindi ako marunong lumangoy. Paano na ba to? Tulungan mo ako, Marlon! Matatangay na ako ng tubig pa! Tulungan mo ako! Sister naman! Ano bang gagawin ko? Bakit naman kasi bumalik ka pa dyan? Tingnan mo tuloy ang nangyari. Sandali at hihingi ako ng tulong. Tulong! Tulungan niyo kami! Marlon! Nabunot na ang puno ng talong na ginagampitan ko! Matatangay na ako ng baha! Tulungan mo ako! Sister! Hindi ako marunong lumangoy! Ay, naku naman! Tulungan niyo ang Ate Lily ko! Saklolo! May nakakarinig ba sa akin? Tulong! Tulong! Saklolo po! Tuluyan na nga akong tinangay ng malakas na tubig baha palayo sa mga tanim kong talong. Tinangay ako sa kalagitnaan ng ilog. Pinilit kong lumangoy pero hindi ko kayang salubungin ang malakas na tubig. Rumaragasa yung sumalpok sa akin. Marami ding mga punong kahoy at mga halaman ang tinangay ng ilog. Nang makita ko ang isang malaking puno ng saging na palutang-lutang, ay mabilis akong kumapit doon.
Pinilit kong makasampa doon pero isang puno ang inagos ng tubig papunta sa akin. Tumama yun sa ulo ko, dahilan para mahilo ako at mawalan ng malay. Nang magising ako ay nasa loob na ako ng isang kwarto. Hindi yon ang kwarto ko kaya kaagad akong bumangon. Gising ka na pala. Huwag ka munang kumilos. Baka magdugo pa ang sugat mo sa ulo. Nasaan po ako? Sino po kayo? Ako si Nida. Nandito ka sa aming bahay. Nakita ka ng aking anak na walang malay. Inanod ka ng baha dito sa aming bakuran. Ako po, inanod ng baha. Napadpad sa inyong bakuran? Bakit, Iha? Hindi mo ba natatandaan ang nangyari sa'yo? Hindi po eh. Sakit ang ulo at katawan ko ha. Huwag mong aalisin ang benda sa ulo mo. Baka magdugong muli ang malaki mong sugat dyan. Nakaalis na ang doktor na gumamot sa'yo. Wala po ako matandaan. Kilala niyo po ba kung sino ako? Anong pangalan ko at taga-saan ako? Hindi eh. Isang araw at isang gabi ka nang natutulog. Malaki ang naging sugat mo sa ulo mo. Matagal bago na ampat ang pagdurugo, kaya alam kong manghihina ka. Yun din sigurong dahilan kaya wala kang matandaan. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Nanghihina pa ako. Sobrang sakit ang sugat ko sa ulo. Pati ang likod ko ang sakit. Renante, wala siyang matandaan kung anong nangyari sa kanya, kaya hindi natin malalaman kung sino siya at kung saan siya nakatira. Jack na nag-aalala na ang mga magulang niya. Ipagbigay alam na lang natin kay Kapitan Emong na meron tayong taong nasagip sa baha. Kung mayroong maghahanap, punta lang dito para malaman kung siya nga ang hinahanap nila. Sige, ako nang pupunta kay Kapitan Emong mamaya. Ineng, pwede namang dito ka na muna sa amin habang mahina ka pa at hindi pa natin nalalaman kung sino ka talaga. Salamat po. Ngayon pa lang humingi na ako ng pasensya kung ano man ang problema na ibigay ko sa inyo. Walang anuman yon. Nangangailangan ka ng tulong kaya sinagip kita at dinala dito. Sige na, magpahinga ka lang dyan. Habang hindi mo pa naaalala ang pangalan mo, pwede bang anak na lang ang itawag ko sa'yo? Opo, pwede po. Tapos tatawagin ko naman kayong Nanay Nida. Sige, ayos yan. Dahil mahina pa ako, muli akong nahiga. Inutusan naman ni Aling Linda ang isa sa mga tauhan nila na pumunta sa bayan at sunduin ang kilala nilang doktor. Nung suriin ng doktor ang aking kalagayan, ay nalaman na isa sa mga ugat ko sa ulo ay naapektuhan ng malaking sugat ko, dahilan para magkaroon ako ng temporary amnesia. Ngunit kasabay ng pagkakaroon ko ng ganoong kalagayan, ay nakakita ako ng mga nakakatakot na nilalang, kagaya ngayon. Nang mapag-isa ako sa kwarto, ay naramdaman kong may kumakaluskos sa bintana, kaya hinawi ko ang kurtina. Gulat ako nang makita ang malaking asong kulay itim. Sinunggaban niya ako. Mabuti na lang ay nakalayo ako agad. Mabuti na lang at may bakod na bakal ang bintana, kaya hindi siya bastang makakapasok. Nanay Nida! Tulong po! Anong problema, anak? Bakit ka sumisigaw? Parang takot na takot ka. Meron po malaking aso sa bintana. Hinablot niya ako. Buti na lang hindi niya ako naabot. Parang karitsyat gusto akong kagatin. Ay, saan? Wala naman na. Tingnan mo. Wala namang malaking aso dito. Kanina po ay nandyan siya. Nang matiyak ko na wala na nga ang malaking aso ay lumapit na ako sa bintana at sumilip. Nang mapatingin ako sa malaking kahoy na nasa di kalayuan, ay nakita kong naroon ang malaking asong itim. Pero bago pa ako makapagsalita, ay umalis na siya. Kaya hindi ko na sinabihan si Nanay Nida. Ilang araw pa ang matuling lumipas ay unti-unting nawawala ang sakit ng ulo ko. Medyo umimpis na rin ang malaking bukol. Hanggang isang gabi, ay napanaginipan ko ang nangyari sa akin habang palutang-lutang ako sa tubig baha. Nagising ako kinabukasan na umiiyak, kaya nang pumasok sa aking kwarto si Nanay Nida,
Bakit ka umiiyak, anak? Hindi pa ba nawawala ang sakit ang ulo mo dahil sa sugat at bukol? Natatandaan ko na po nangyari sa akin. Namimitas ako ng talong sa tumana ng abutan ng baha. Tinangay po ako at isang puno ng kahoy ang tumama sa aking ulo kaya nawalan ako ng malay. Buti na lang, nasa ibabaw na ako ng malaking puno ng saging ng pagkakataong ito. Dito pala ako inanod. Kung ganoon, ay alam mo nang nangyari sa'yo. Kilala mo na ang sarili mo. Ako po si Lily. Marami pong salamat sa kabutihan niyo sa akin. Tatanawin ko po ito malaking utang na loob sa inyo. Mabuti naman kung nagbalik na ang alaala mo, anak. Ilang araw ka ring nakalimot sa iyong sarili. Pero huwag kang mag-alala. Ikukwento ko sa iyo ang mga nangyari habang wala ka sa iyong sarili. Ikinuwento nga ni Nanay Nida ang mga nangyari habang hindi pa nagbabalik ang aking alaala. Matagal na kaming nag-uusap nang bumukas ang pintuan ng aking kwarto at bumunga doon ng isang gwapo at matipunong lalaki. Kaagad akong napatingin sa kanya. Nakita ko nang umiti siya ng bahagya sa akin. Parang nabato-balani ang aking dibdib. Bigla akong kinabahan sa lakas ng kabog. Napakislot ako sa aking pagkakaupo. Ina, alis na ako. O siya, sige na anak, mag-iingat ka. Gising ka na pala. Lily ang pangalan ko. Lily, siya naman ang aking anak na si Reynante. Siyang nakakita sa'yo na walang malay. Inanod ka dito sa aming lugar kaya dinala ka niya dito. Maraming salamat, Reynante. Kung hindi dahil sa'yo, baka namatay na ako. Utang ko sa'yo ang aking buhay. Maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon, Lily? Hindi pa gaano. Masakit pang ulo ko't nanghihina pa ang aking katawan. Masyado pala ako nabugbog ng mga kahoy na tumama sa aking ulo't katawan. Magpalakas ka muna. Saka na lang kita iatid sa inyo. Pwede ka namang manatili dito sa aming bahay hanggat gusto mo. Salamat, Reynante. At gano'n din po sa'yo, Nanay Nida. Sige na, magpahinga ka na lang muna at magpapaluto ako ng pagkain mo dahil alam kong gutom ka na. Sige po, salamat. Nang lumabas na ng kwarto sina Aling Nida at Reynante, ay muli akong nahiga. Noon ko lang napagmasdan ang napakagandang lugar na aking kinalalagyan. Mayroong mga mamahaling gamit doon. Magagandang mga kurtina na nakasabit sa paligid. Meron ding malaking chandelier na nakasabit sa isang bahagi ng kwarto. At ang aking kinahihigaan ay isang malaking kama na merong malambot na kutson. Makalipas ang halos kalahating oras, ay bumalik si Aling Nida na may dala ng pagkain na nakalagay sa malalim na plato. Lily, kumain ka na. Nagpaluto ako ng lugaw na merong itlog. Sige na, tikman mo kung tama lang sa iyong panlasa. Maraming salamat po, Nanay Nida. Kung kulang sa timpla, kukuha ako ng patis para sa iyo. Naku, wag na po. Ayos lang sa akin ang ganitong timpla. Ayoko naman na masyadong maalat. Mabuti naman at nagustuhan mo. Ay, kung naiinip ka na dito at makakaya mo nang lumabas, pwede ka namang lumabas at mamasyal sa paligid. Sige po, napakabait niyo po. Katulad din kayo ng aking inang maalaga kapag meron akong sakit. Ganun talagang mga magulang. Hindi kami masaya kung may sakit ang aming mga anak. Kaya inaalagaan namin hanggang sa gumaling dahil umaasa kami na pagdating ng araw, kapag mahina na kami ay aalagaan naman kami ng aming mga anak. Ilan po bang anak niyo? Solong anak ko lang si Reynante. Pero hanggang ngayon, wala pa yatang balak na mag-asawa kahit ipinagkasundo ko na siya kay Ninette. Baka naman po kasi masyado mapili si Reynante. Baka hindi niya gusto yung babaeng ipinagkasundo niyo sa kanya. Sa palagay ko ay tama ka. Hindi ko nakikitang masayang anak ko kapag kasama si Ninette. Sa tingin ko ay nagkamali ako nang ipagkasundo ko ang pag-aasawa niya. Parang ako lang din po si Reynante.
Ganyan din po ang problema ko eh. Hindi ko gusto yung lalaking gusto ni inay para sa akin. Bata pa daw kami na magkasundo sila inay at ang kaibigan niya. Kaya hanggang ngayon, dalaga pa din po ako. Napangiti lang ng tipid si Nanay Nida. Ipinagpatuloy ko naman ang pagkain ng lugaw. Isang araw pa ang matuling lumipas ay nanumbalik na ang aking lakas. Pero ang sakit ng ulo ko, hindi pa rin nawawala dahil sa malaking sugat doon. Sa unang pagkakataon ay lumabas ako ng kwartong yon at doon ko nalaman na mas maganda pala sa labas. Nasa ikalawang palapag pala ako ng mansyon. Nang lumingon ako sa magkabilang direksyon ay nakita ko ang mga maraming pintuan ng kwarto. Tapos ay nakita ko ang hagdanan. Kumakbang ako papunta doon. Bumaba ako. Nakita ko ang malawak na salas at mga naraang upuan. Marami ding mga naglalakihang kwadro na nakasabit sa mga dingding. Mabuti naman at nakaya mo nang tumayo at lumabas ng kwarto. Malakas na po ako eh. Salamat sa pag-aalaga niyo sa akin. Siya nga po pala, nasan po si Renante? Nasa labas ng bahay. Inaasikaso ang mga alaga naming hayop. Ibinabalik niya sa mga kulungan. Inabot din kasi yun ng malaking baha kaya pansamantalang inalis niya ang mga nakakulong doon. Napakasipag po pala ni Renante. Pwede po bang lumabas at makita ko yung bakuran? Abay, oo naman. Mas maganda nga ang maglalakad-lakad ka sa labas para naman madali kang makabawi ng lakas. Halika, puntahan natin si Renante doon. Inakay ako ni Aling Nida palabas ng bahay. Doon ko nakita ang malawak nilang bakuran na napapaligiran ng mataas na pader, ang harapan at tagiliran ng mansyon nila. Tanging ang dulong bahagi ang walang bakod dahil sa ilog na nasasakop din ng kanilang lupain. Marami silang mga kulungan ng hayop na naroon kagaya ng mga baboy, kambing, marami ding mga manok at pabo na ngayon ay inaasikaso ni Renante para ibalik sa kanilang mga kulungan. Humupa na kasi ang baha. Naikunog mo na bang mga baboy, ha, Renante? Oo, Inay. Nakabalik na silang lahat sa kanilang mga kulungan. Itong mga pabo na lang ang hindi pa naikukulong. Oh, bakit lumabas ka ng bahay, Lily? Malakas ka na ba? Oo, Renante. Maayos ng pakiramdam ko ngayon. Mga ilang araw lang eh, maaari na ako makalakad ng malayo at makauwi na sa amin. Ayos naman kung ganon. Nag-alala sa'yo si Inay nang makita ang kalagayan mo. Dami mo kasing dugo sa ulo nun tapos wala ka pang malay. Baha din ang mga daanan kaya hindi ka na rin nadala sa ospital. Malayo kasi dito yun eh. Ayos na ako. Salamat sa kabutihan niyo ni Aling Nida. Makakaganti rin ako sa inyo pagdating ng araw. Nako, wag mo na munang intindihin ang mga bagay na yon, Lily. Ang mahalaga ngayon magaling ka na. Kapag tuluyan ka ng lumakas ay ihahatid ka na ni Renante sa inyo. Tsaka kung nag-aalala na ang yung mga magulang. Oo nga po eh. Nasasabik na nga din ako makita ang nanay ko. Nasasabi ka na pala na makita ang nanay mo. Pwede ka na nga umuwi kahit ngayon. Sino ka naman? Ngayon lang yata kita nakita dito ah. Paano mo nga ako makikita? Tuwing pupunta ako dito kina Renante, natutulog ka. Naiintindihan ko naman yon kasi may sakit ka at inaalagaan ka ni Nanay Nida na malapit ko ng maging biyanan. Magiging biyanan mo si Aling Nida? Ibig sabihin ay, ikaw ba si Ninette? Oo. Yun ay mangyayari kapag ikinasal na kami ni Renante. Renante, hanggang ngayon ba hindi mo pa sinasabi sa babaeng to tungkol sa atin? Hindi ko naman kailangan sabihin sa kanya ang mga yan. Personal na yan. Ano naman ang pakialam ni Lily kung nagkasundo ang ating mga magulang para ipakasal tayo pagdating ng tamang panahon? Oo nga naman, Ninette. Kailangan ba talaga yung malaman ni Lily? Bisita lang namin siya dito. Mabuti na yung alam niya, Nanay Nida. Baka kasi magkagusto pang babaeng to kay Renante, magkaroon pa ng problema. Nako, sa bagay na yan wala kang dapat na ipag-alala ni Net. Hindi ko guguluhin ang magandang relasyon niyo ni Renante. Isa lang akong bisita dito. Kapag tuluyan na akong gumaling, uwi na ako sa amin. Mabuti naman kung nagkakaintindihan tayo. Alam mo kung saan ka lulugar. Renante,
Nagkakaintindihan naman tayo, hindi ba? Ayoko ng problema. Ano bang ikinababahala mo, Lynette? Bakit ganyan ang pagkikitungo mo kay Lily? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Nakikita ko kasi na parang nagiging malapit ng kalooban yung mag-ina sa babaeng to. Kaya naiisip ko, baka dumating ang araw na mahulog ang loob mo sa kanya at kalimutan mo ko. Hindi talaga ako papayag. Nakita ko ang matalim na tingin sa akin ni Ninette. Ewan ko pero bigla akong kinabahan. Parang nakakatakot na babae si Ninette. Nakita ko kasi na kahit si Reynante ay hindi mapakali kapag kausap siya. At ang kanyang ina. Panay na lang ang buntong hininga ni Reynante. At di nagtagal ay niyaya na lang niya si Ninette palayo sa akin. At nagpunta sa tabi ng ilog. Doon sila nag-usap. Nakita ko naman na biglang nawala ang galit ni Ninette nang masolo na si Reynante. Nagpunta kami ni Nanay Nida sa tagilirang bahagi ng mansyon kung saan naroon pa yung mga nakakalayang pabo. Nakakatuwa naman po mga pabo nyo. Marami na pala sila mga sisiw. Oo, Lily. Madaling dumami ang mga alaga namin na yan. Ay, siya nga pala. Dito ka na muna, ha? Naalala ko yung niluluto kong tinolang manok. Baka luto na. Hahanguin ko muna. Heto ang patuka sa pabo para malibang ka naman. Sige po, ako na magpapatuka sa mga pabo. Nang iwanan ako ni Aling Nida ay naupo ako sa upuang nasa ilalim ng puno. Dahil dala ko yung patuka, ay nagsunuran na rin sa akin yung mga pabo na malalaki, kasama yung mga sisiw nila. Kaya naman sinimulan ko na silang hagisan ng patuka. Tuwang-tuwa ang mga pabo habang pinagkakaguluhan yung mga patuka na bumabagsak sa lupa. Nalilibang din ako sa kanila. Pero natigilan ako nang makita na merong isang malaking aso na nakatingin sa akin. Nakatayo iyon sa di kalayuan. Nakadama ako ng takot at nabitawan ko yung lata na lalagyan ng patuka nang makita kong humakbang na yon papalapit sa akin. Huwag ka lalapit sa akin. Huwag mo akong kakagatin. Nanay Nida! Nanay Nida! Meron po malaki aso dito! Lily, anong nangyari? Nako, lumayo ka sa asong yan, Lily. Baka kagatin ka niya. Tulungan niyo po ako. Hindi ako makakatayo kagad dito. Sige, tutulungan kita. Ay, Diyos ko. Ako naman ang hinarap ng asong ulo na to. Reynante! Tulungan mo nga kami dito! Reynante! Nay! Nang makita ng malaking asong itim na paparating na si Reynante at Ninette, ay nagmamadali yung umalis. Tumakbo sa bahagi ng bakuran nila na maraming makakapal na halaman at mga puno. Nang makaalis na ang aso ay tsaka lang ako nakakilos. Nagpilit akong tumayo at nilapitan si Aling Nida. Kaagad ko siyang niyakap. Naramdaman ko na nanginginig ang kanyang kamay sa takot. Reynante, kumuha ka ng tubig, bigyan ng inay mo. Madali ka. Oo, sige. Sandali lang, Nay. Eto na ang tubig, Reynante. Painumin mo ang inay mo. Naku, mabuti naman at nariyan pala kayo sa loob ng bahay, Nanay Trining. Salamat po. At may dala na agad kayong tubig. Nauhaw kasi ako kaya ako pumasok sa loob. Tapos narinig ko na lang na sumisigaw ang iyong inay kaya alam ko na kailangan niya ng tubig. Ay, sige na. Painumin mo na siya. Salamat po, Nanay Trining. Nay, eto ang tubig. Uminom muna kayo. Salamat, Reynante. Ay, buwisit na aasong yun. Saan ba yun ang galing at nakapasok sa ating bakuran? Sa palagay ko po, hindi naman yung ordinaryong aso lang. Napakalaki po nun. Sa tingin ko, aswang siya. Aswang bang sinabi mo, Lily? Isang aswang ang muntik na makakagat sa inyo ni inay? Ang walang hiyang aswang na yon. Gusto niya palang saktan ng inay ko. Paano naman magkakaroon ng aswang ngayon? Tirik na tirik ang araw. Baka naman gumagawa ka lang ng kwento, Lily. Walang aswang na sumasalakay sa araw. Pinapalalamang kwento. Ganun ang itsura ng aswang na sumalakay at pumatay kay Mang Edmundo. Hindi ko makakalimutan yon. Kasi kami sana ni inay ang kakagatin nun nang dumating si Mang Edmundo. Siyang lumaban sa aswang kaya siyang nakagat.
Kung ganon, na-disgrasyang matandang sinasabi mo dahil sa'yo. Ngayon naman muntik na rin mapahamak si Nanay Nida dahil sa'yo. Hindi ka may balat ka sa puwet, ha, Lily? Lapitin ka na malas eh. Kaya mabuti pa. Umalis ka na dito bago pa malasin ng mga taong narito. Aalis naman talaga ako dito kapag kaya ko na ni Net. Magpapalakas lang ako. Doon ka na sa inyo magpagaling. Baka kasi may galit talaga siyang aswang ngayon eh. Madamay pa kaming lahat dito. Kaya kung marunong kang mahiya, hindi ka na magtatagal dito. Sa palagay ko nga, tama ka. Baka nga akong puntirya na aswang na yun kasi nga nakita ko siya nang patayin niya si Mang Edmundo. Maganda nga siguro kung umalis na ako. Nang umalis na sina Aling Trining at Ninette, ay nagpaalam na din ako kay Nanay Nida para umuwi na ako sa amin. Hindi na niya ako pinigilan dahil natatakot din siya na baka ako nga yung sinusundan ng aswang. Kagaya ng sinabi ni Ninette, binigyan niya ako ng ilang magagandang damit na binili pa niya sa bayan noong minsang nagpunta siya doon. Ang dami niyo na pong nagawang mabuti sa akin. Parang sobra naman po ko tatanggapin ko pa tong mga bagong damit na binili niyo. Huwag ka nang mahiya, Lily. Binili ko talaga yan para sa'yo. Kusa ko namang ibinibigay yan, kaya huwag mong tatanggihan. Salamat po, Nanay Nida. Napakabuti niyo talaga sa akin. Paano ko ba mapapayaran ang lahat ng to? Inalagaan niyo ako kaya ako nakaligtas sa kamatayan. Tapos naging mabait kayo sa akin. Ngayon, binigyan niyo pa ako ng mga damit. Sa totoo lang, inuwi ka dito ni Reynante na walang malay. Nang mapagmasdan ko ang maamo mong mukha, alam kong mabait kang bata. Magaan ang loob ko sa'yo. Gusto kong dumating ang araw na maging anak kita, Lily. Gusto kita para kay Reynante. Ako, Nanay Nida, wag po kayo magsasalita ng ganyan. Baka marinig kayo ni Ninette, magagalit yun. Hindi po ba malapit na silang pakasal ni Reynante? Oo. Dahil yun sa isang kasunduan namin ni Trining ng mga bata pa kami. Akala ko'y ayos lang yun kay Reynante. Pero nakikita ko na hindi masaya ang aking anak kay Ninette. Parang sa nangyayari ay sina Ninette at Trining lang ang masaya. Masama ang loob sa akin ni Reynante sa desisyong ginawa ko. Pero mahal na mahal po kayo na inyong anak. Nakikita ko yun. Napilitin lang siyang sumunod. Yun ay para wala ng problema. Pero kinausap ko na ang aking anak. Kung hindi naman siya magiging maligaya kay Ninette ay pwede naman siyang umatras at humanap ng babaeng makakapagpasaya sa kanya. Pwede po bang ganun? Yung aatras sa kasunduan? Pwede naman. Kasi ako man ay hindi nagugustuhan ang magaspang na ugali ni Ninette. Ayaw ko naman na dumating ang oras na makitang underdesaya ang aking anak. Ano po mangyayari sakaling may ganung nangyari? Masisira ang pagkakaibigan ng mga nagkasundo. Halimbawa sa amin ni Trining, matatapos ang pagkakaibigan namin kung aatras si Reynante at hindi pa kakasalan si Ninette. Tay, huwag kayong mag-alala. Hindi masisira ang pagkakaibigan nyo. Hindi po ako aatras sa kasunduan nyo. Kagaya ng napag-usapan natin, Reynante. Kung napipilitan ka lang, ay huwag mo nang ituloy. Ayoko na makita kang malungkot, anak. Ang kaligtasan nyo at katahimikan natin ang tanging nasa isip ko, inay. Ayoko mag-away kayo ni Nanay Trining. Kaya ayos lang po ako. Lily, nakahanda ka na ba? Iatid na kita. Oo, Reynante, handa na ako. Maraming salamat sa inyo mag-ina. Kapag tuluyan ka ng lumakas at meron kang pagkakataon, huwag mo akong kalilimutang dalawin, Lily. Oo naman po. Palagi ko kayong dadalawin at magdadala ako ng mga prutas at gulay sa inyo. O siya, sige na. Mag-iingat kayo, ha? Hoy, Reynante, yung pagmamaneho mo, ayusin mo. Huwag masyadong mabilis. Kapag nasaktan niyang si Lily, papaluin kita sa puwet. Opo, inay. Maingat naman ako magmaneho. Nang lumabas kami ng mansyon ay nagpunta kami sa garahe kung saan nandoon ang kanilang kotse. Pinaandar na ni Reynante ang sasakyan
Kaya nang sumakay na ako ay inutusan ni Aling Nida ang kanilang tauhan na buksan ang tarangkahan ng kanilang bakuran. Pinatakbo na ni Renante ang kotse palabas ng bakuran at nang makalabas na kami, doon ay binagtas namin ang lubak-lubak na kalsada patungo sa aming baryo. Makalipas ang halos 2 oras ay nakarating din kami sa aming baryo. Nang pumarada ang kotse sa tapat ng bahay namin, ay agad na akong bumaba. Nakita kong sarado ang aming bahay. Pero ang mga kapitbahay namin ay kaagad na nagsilapit nang makita ako. Hindi makapaniwalang buhay pa ako. Nay! Marlon, nasan kayo? Alam niyo po ba kung nasan sina inay? Ate Lily, ikaw nga ba yan? Buhay ka pa? Nakaligtas ka sa baha? Oo, Bobet, nakaligtas ako. Hindi lang ako kagad nakauwi dahil nagpagaling muna ako. Bungakala ng mga taga rito, patay ka na. Maraming naghanap sa'yo nung humupa ang baha. Pero hindi ka na nakita. Walang balita tungkol sa'yo kaya pati ang inay mo ay sumuko na sa paghahanap. Kung ganun, nasaan kayang inay ko ngayon? Pati si Marlon. Tsak na nasa ilog na naman ang inay mo. Nagagalit na naman yon. Kaya hinampas ang tubig at sinisisi sa pagkawala mo. Sige, Bobet, salamat. Renante, pwede bang samahan mo ako sa tumana? Baka naroon sina inay. Sige, hanapin natin sila. Mauna ka, susunod ako. Nagmamadali kami ni Renante na pumunta sa tumana. Nakita ko na nasira na ng baha ang mga tanim kong gulay. Karamihan sa mga kamatis ay nabulok na ang mga bunga, habang ang mga talong ay dumapa na at nabulok na ang mga puno. Hinanap namin doon sina inay. Hindi namin sila nakita kaya naisip ko na dumiretso kami sa ilog na nasa bandang ibaba. At nakita ko nga yung aking inay na naroon. Galit na galit habang tinataga ng itak ang tubig. Ay, napakasama mong ilog ka. Wala kang puso. Hindi ka malang naawa sa akin. 2 na nga lang ang aking anak, kinuha mo pa ang isa. Tapos ang itinira mo pa sa akin ay yung walang silbi. Mahina ang loob. Walang iniisip kung hindi ang kanyang sarili. Ay, tama na po. Alam ko naman po na mayroon din akong kasalanan. Pero kung nagpumilit pa rin akong iligtas si Ate Lily, baka 2 na kaming nawala sa iyo kasi hindi rin ako marunong maglangoy. Sana ikaw na lang ang nawala at hindi ang kapatid mo. Puro kahiyan lang naman ang ibinibigay mo sa akin. Ikinahihiya ako na nagkaroon ako ng isang anak na bakla. Alam ko naman na nun pa kinakahiya niyo na ako. Alam ko naman na ayaw niyo magkaroon ng anak na kagaya ko. Pero kung masakit sa inyo ang pagkawala ni Ate Lily, mas masakit sa akin kasi ako ang kasama niya nung naganap ang trahedyang yun. Gusto ko siyang tulungan pero wala akong kakayahan. Ngayon kung ayaw niya na talaga sa akin, magpapakamatay na lang ako. Akin ang itak na yan. Inay! Marlon! Tigilan niyo na pag-aaway! Marlon, huwag mo gagawin yan! Oh, Lily, anak! Ate Lily! Sister! Ikaw ba talaga yan? Buhay ka? Oo, ako ito. Inay, buhay ako. Nakaligtas ako sa baha na yun. Hindi ba ako nananaginip? Buhay ka ba talaga, Lily? Halika nga, anak. Yakapin mo, inay. Buhay ako. Ate Lily! Nang makalapit sa akin si inay, nanginginig ang mga kamay niya nang haplusin ang aking mukha. Hilam na sa luha ang kanyang mga mata pero mababakas ang kasiyahan sa kanyang mukha. Napakagatlabi siya habang impit na umiiyak. Pinagmamasdan niyang mabuti ang aking mukha at di nagtagal ay buong kasabikan niya akong niyakap. At sa aking balikat ay umiyak siya ng malakas. Pati si Marlon ay umakap na rin sa amin. Buhay ka nga, Lily, anak ko. Ilang linggo ka rin nawala sa akin. Akala ko talaga wala ka na. Mabuti na lang at ibinalik ka ng Diyos sa akin. Dininig niya ang aking dasal. Patawad po, inay, kung hindi kaagad ako nakabalik. Malubha kasi ako nasugatan sa ulo ng tangay na ko ng baha. Nawalan ako ng manay. Pansamantalang nawala ang aking alaala. At si Reynante po at ang kanyang ina na si Nanay Nida nag-alaga sa akin. Maraming salamat, Reynante.
Utang namin sa iyong buhay ng aking anak. Pakisabi na rin sa nanay mo ang taos-puso kong pasasalamat dahil sa ginawa niyang pag-aalaga sa aking anak. Makakarating po yun kay inay. Sister, patawarin mo din ako kung naging mahina ang loob ko. At hindi kita natulungan ha. Hindi kasi ako marunong maglangoy eh. Okay lang, Marlon. Tama ka naman eh. Kung pinilit mong gawin ang hindi mo kaya, baka pareho na tayo na wala kay inay. Umuwi na tayo. At na makapagpalit na ka ng damit ni inay. Basang-basa na kayo. Masaya na kaming umuwi ng bahay. Hindi pa kami nagtatagal na nakakapasok sa loob ng bahay, ay nagulat ako nang bumungad sa pintuan ng bahay namin si Danny. Parang hindi siya makapaniwala na kaharap na niya ako. Marahan siyang lumakad papalapit sa akin. Lily? Buhay ka? Nagbalik ka? Oo, Danny, buhay ako. Pinilit kong bumalik dito dahil alam ko nag-aalala ang aking inay at kapatid. Pati ako. Nag-aalala sa'yo, Lily. Kung saan-saang bahagi ng ilog kita hinahanap. Hindi kita nakita. Paano kang nakaligtas sa baha? Dahil kay Renante, siya nagligtas sa akin. Inalagaan niya ako at ng kanyang inay. Maraming salamat, Reynante, pare. Mabuti nasagip mo si Lily. Nagkataon lang na inililikas ko rin ang mga alaga kong baboy at kambing. Nang makita kong naaanod si Lily habang nasa ibabaw ng malaking puno ng saging. Kaya sinagip ko siya. Salamat talaga, pare. Sa kasal namin ni Lily. Imbitado ka, ha? Danny, wala pa sa plano kong pagpapakasal. Sinabi ko naman sa'yo na hindi pa ako handa, di ba? Ano ka ba naman, Lily? Payag na nga ang inay mo na magpakasal tayo, eh. Kaya ipinapahanda ko ng lahat. Di ba matagal na nating alam na nagkasundo ng mga magulang natin? Tama ka. Nagkasundo na nga sila. Pero tayo nagkasundo na ba? Di naman, di ba? Iyoko pa mag-asawa, Danny. Aling Alicia, anong ibig sabihin nito? Akala ko ba'y ayos sa kay Lily? Di ba dapat ay magpapakasal na kami bago pa siya malunod sa baha? Ay, pasensya ka na, Danny. Ngayon na nagbalik ng aking anak. Hindi ko na siya pakikialaman sa mga gusto niyang gawin. Siya nang bahalang magdesisyon kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Narinig mo naman ang sinabi ng ate ko, di ba? Hindi pa siya handa sa pag-aasawa. Kaya huwag mo nang ipilit ang gusto mo, Danny. Hindi na maipinta ang mukha ni Danny. Paano nga ay napapahiya na siya sa harapan ni Reynante. Pakiramdam din niya ay wala siyang kakampi. Dati kasi ay palagi siyang sinasang-ayunan ni inay. Hindi kagaya ngayon na pinaubaya na ni inay sa akin ang lahat. Kaya sa inis ni Danny ay lumabas na siya ng bahay at umalis. Habang nagluluto ng pagkain si inay, ay niyaya ko naman sa ilalim ng malaking puno si Reynante. Nakita ko na pangiti-ngiti siya habang nakatingin sa akin. Bakit ganyan tingin mo sa akin? Anong nakakatawa? Pareho pala tayo ng katayuan. Pareho tayong ipinagkasundo. Ang pagkakaiba lang natin ay malakas ang loob mo para magpasya. Hindi kagaya ng problema ko. Kapag tumanggi ako kay Ninette, malaking problema ang kakaharapin ko. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Masaya ka ba kay Ninette? Hindi ako pabor sa naging kasunduan ni Inay at Aling Trining. Hindi ako masaya kay Ninette kasi wala akong maramdaman na pagmamahal sa kanya. Para ko lang siyang kapatid. Kung gayon eh, pwede ka namang tumanggi habang hindi pa natutuloy ang inyong kasal. Kausapin mo siya. Payag naman ng nanay Nida na ikaw na din ang magpasya. Madali lang yung gawin pero ang magiging kasunod nyon ang mahirap. Kasi masamang magalit si Ninette. At yun ang ayaw kong mangyari. Natatakot ka ba sa babaeng nun? Hindi ako natatakot sa kanya. Iniisip ko lang kasi ang aking inay. Alalahanin mo na ikaw ang makikisama sa kanya. Isang maling desisyon mo ay pagsisisihan mo sa buong buhay mo. Bago pa makasagot si Reynante ay lumapit na sa amin si Marlon at niyaya na kami sa loob ng bahay para kumain. Matapos nun ay nagpaalam na si Reynante kaya inihatid ko na siya hanggang sa labas ng aming bakuran kung saan nakaparada ang kanyang kotse. Nang makaalis na si Reynante ay tsaka ako naglakad ng mabagal papasok sa aming bakuran. Nagulat ako nang mula sa likuran ng malaking puno ng mangga ay lumabas si Ninette. Ninette?
Bakit nandito ka? Paano mo nalaman na bahay ko? Walang imposible sa akin kapag ginusto ko, Lily. Kahit sang sulok ka magpunta, mahahanap kita. Anong kailangan mo sa akin? Bakit hanggang dito sa amin sinundan mo pa ako? May gusto lang akong liwanagin sa'yo. Layuan mo si Reynante. Kung gusto mong maging matahimik ang buhay mo, iwasan mo siya. Alam mo naman na nagkasundo ng mga magulang namin, hindi ba? Kagaya din ng sinabi ko sa'yo, wala akong plano makigulo sa mga problema niyo ni Reynante. Aksidente nangyari kaya napunta ako sa mansyon nila. Ano man ang kasunduan niyo, wala akong pakialam doon. Mabuti na yung malinaw. Ayoko na may kaagaw kay Reynante. At masama akong magalit. Pumapatay ako ng tao. Mahal na mahal ko si Reynante. Kaya gagawin kong lahat. Huwag lang siyang maagaw ng iba. Pero mahal ka ba niya? Masaya ba siya sa'yo? Baka ikaw lang naman ang masaya kapag magkasama kayo. Natanong mo na ba si Reynante? Kung gusto ba niya na pakasalan ka? O napipilitan lang siya kasi ayaw niyang sumama ang loob sa kanya ng kanyang ina? Hindi na yun mahalaga sa akin. Alam ko naman na kapag mag-asawa na kami, matututunan din niya akong mahalin. Kaya wag ka nang makigulo. Tinitigan ako ng masama ni Ninette bago siya tumalikod. Tinanaw ko pa siya habang papalayo sa akin. Noon ko nakita, nakasama pala niya ang kanyang ina na si Aling Trining na nagtatago lang din sa likuran ng puno. Masama din ang tingin niya sa akin. Nang makalapit sa kanya si Ninette ay tsaka lang sila sabay na naglakad palayo sa akin. Kaya naman tumalikod na din ako para pumasok sa aming bahay. Pero nang makarating ako sa pintuan ng aming bahay, ay muli ko silang nilingon. Nagtaka ako kasi hindi ko na sila nakita pa. Nang sumunod na araw, hindi ko inaasahan na muli akong bibisitahin ni Reynante. Mabuti naman dinala mo ako muli, Reynante. Oo, kasi nagpadala si inay ng mga itlog at prutas para daw lumakas ka kaagad. Siya nga pala, nandiyan bang inay mo? Wala si na inay, nasa tumana. Napakabait naman talaga ni Nanay Nida. Pakisabi sa kanya na maraming salamat ha. Nalungkot nga yun kahapon nang umalis ka na eh. Sabi sa akin kagabi, talagang gusto kanyang maging anak. Kasi nararamdaman niya na mabait ka at magiging mabuting asawa ko. Sinabi niya yun sa'yo? Nakakaya naman sa'yo, Reynante. Wala kang dapat ikahiya. Ganun talagang inay ko eh. Kapag meron siyang gusto, ginagawa at sinasabi niya talaga. Siya nga pala. Pinunta na ako ni Ninette at Aling Trining kahapon. Nalaman na nilang bahay mo? Anong ginawa nila sa'yo? Halatang galit silang mag-ina. Ang sabi ay, layuan daw kita kasi nagkasundo na mga magulang nyo. Magpapakasal na daw kayo pagdating ng tamang oras na handa ka na. Mabuti naman at wala silang ginawang masama sa'yo. May gagawin silang masama kay Lily kapag hindi ka pa tumigil ng pagpunta rito. Danny, bakit nandito ka? Natural. Dinadalaw kita. Hindi na kasi tayo nagkakausap ng maayos eh. Saka ka nalang bumalik, Danny. Hindi pa maganda ang pakiramdam ko ngayon. Papagaling pa ako. Pero kapag si Reynante ang narito, kahit masamang pakiramdam mo ay hinaharap mo. Natural. Sila ni Nanay Nida nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa kanila, baka patay na ako ngayon. Baka tuluyan na ako nalunod sa baha. Pero ako mapapangasawa mo. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Tumatalikod na ako sa kasunduan ng mga magulang natin. Hindi kita gusto. Kapatid lang ang turing ko sa'yo. Sabihin mo sa akin ng totoo. Dahil ba kay Reynante kaya ka umaatras sa kasunduan? Wala siyang kinalaman dito. Bago ko pa siya makilala, alam mo na ang desisyon ko. Kaya wag mo na ipilit ang sarili mo, masasaktan ka lang. Pare, mahirap talagang ganitong sitwasyon. Hindi ka rin magiging masaya kung magpapakasal sa'yo ang babaeng hindi ka naman gusto. Hoy, ikaw huwag kang makialam sa problema namin. Baka akala mo ay hindi kita papatulan porke bisita ka ni Lily. Matagal na akong hindi nakakapagpainit eh. Pwede ba, Danny? Wag mo dalhin ditong kayabangan mo. Pabayaan mo na siya, Lily. Hindi rin naman ako umaatras sa mga taong hambog na kagaya nito eh. Matitigil lang ang kayabangan nito kapag nagkasubukan na kami. Sige, Danny. Pagbibigyan kita. Inakala ni Danny na magiging madali lang sa kanya ang paglalaban nila ni Reynante.
Kaagad siyang sumuntok ng ilang ulit. Pero inilagan lang yon ni Reynante. Lahat ng pag-atake ni Danny ay tumama lang sa hangin. Tinawanan lang siya ni Reynante kaya lalo siyang nainis at muling sumugod. Pero kagaya ng una ay hindi rin siya tumama. Nang si Reynante naman yung kumilos ay hindi nailaga ni Danny. Hindi niya makita kung saang direksyon nagmumula ang mga suntok na tumatama sa kanyang mukha at katawan. At ang panghuli ay isang malakas na tadyak sa sikmura ang naramdaman ni Danny. Bumagsak siya. Yun lang ba ang kayang tanggapin ng katawan mo? Napakayabang mo pero mahina naman pala ang tuhod mo. Hindi pa tayo tapos, Reynante. Magkikita pa tayo ulit! Sa susunod, ikaw naman ang gagapang sa lupa! Siguraduhin mo lang na mas mabilis ang mga kamao mo kaysa sa bunganga mo, Danny. Umalis ka na, Danny. At sana'y tanggapin mo ng desisyon ko. Ikaw na rin ang magsabi sa itay mo. Pinahid ni Danny ang dugo sa kanyang labi. Tapos umalis na siya. Tinanaw ko siya habang papalayo. Doon ko muling nakita si Aling Trining na nasa di kalayuan. Tinanaw din niya si Danny matapos ay muli siyang tumingin sa akin. Kaya naisip ko na parang binabantayan niya ako. Nang umalis na rin si Aling Trining, at saka ko lang muling kinausap sa Reynante. Ibinulong ko sa kanya na nasa paligid lang si Aling Trining, kaya nagpaalam na siya sa akin. Nang makaalis na siya at saka ako nagpunta sa aking kwarto. Muli akong nahiga para magpahinga. Mahabang oras akong nakatulog. Madilim na nang ako ay magising. Napabalikwas ako nang marinig ang malakas na alulong ng aso. Kasunod, ang malakas na ihip ng hangin. Marlon, narinig mo ba yon? Nakakatakot na alulong ng aso. Kasunod ang malakas na hangin. Oo, Ate Lily. Kanina pa nga ako hindi mapakali eh. Sa tingin ko ay mayroong umaaligid na aswang dito sa ating bahay. Talagang ayaw niya akong tigilan. Gusto talaga niya akong patayin. Huwag kang mag-alala, sister. Ipagtatanggol kita laban sa sino mang naghahangad na saktan ka. Talaga ba, Marlon? Makakaya mo gawin yan? Oo, ate. Hindi na ako papayag na mapahama ka ulit. Ayoko nang pagbuntunan ng galit ni inay. Kaya gagawin ko ang lahat para ipagtanggol kayo. Gagamitin ko tong itak ni itay. Nagulat kami ni Marlon nang bigla na lamang sumigaw si inay. Nagmamadali siyang pinuntahan ni Marlon. Kahit nahihirapan pa akong makalakad, ay pinilit ko ring sumunod sa kwarto ng aking ina. Noon ko nakita ang nasirang dingding sa kwarto niya. Nakapasok doon ng malaking asong itim. Nasukol na noon sa sulok ng kwarto si inay. Pero hindi na nagpakita ng kahinaan si Marlon nang makitang nasa panganib na ang aming ina. Marlon! Tulungan mo ako! Opo, inay! Hindi ko kayo pababayaan! Lumayas ka dito, walang iya kang aswang ka! Hindi ako papayag na saktan mo ang aking ina! Tatapusin ko kayong lahat. Hindi nyo kami mapipigilan sa aming mga plano! Sige, lumapit ka kung gusto mong matikman ng talim ng benditadong itak na to! Sumukot ka! Inakala ng aswang na nagbibiro lang si Marlon, kaya walang takot na sumugod. Iniumang noon ang mahahabang kamay para hablutin si Marlon, pero buong tapang niyang tinaga ang kamay ng aswang. Halos maputol ang kamay ng aswang nang matamaan ng itak. Nagulat yon at umatras. Nang makita naman ni Marlon na epektibo nga ang benditadong itak, ay lalong lumakas ang kanyang loob. Hindi ka na makakataka sa akin! Papatayin kita! Tapusin mo na siya, Marlon! Kapag hindi mo siya napatay, babalikan tayo ng salot na yan! Tama ang ate mo. Huwag mo na siyang bigyan ng pagkakataong makatakas. Yun talagang gagawin ko, Nay. Hindi na ako papayag na sino man sa inyo ay saktan ng walang hinya na to! Magkakasunod-sunod na taga ang ginawa ni Marlon. Tumama ang lahat ng yon sa katawan ng aswang. Nagtamo yon ng malalaki at malalalim na sugat. Pero nagawa pa nung makalabas ng bahay at makatakbo sa kadiliman. Hindi na siya hinabol pa ni Marlon.
Huwag mo na siyang habulin. Malubha ang mga sugat niya. Tsak na hindi na rin magtatagal ang kanyang buhay. Dahil ang sino mang aswang na masugatan ng binditanong itak na yan ay tsak na mamamatay. Tama lang sa kanya ang ganong kalupit na kamatayan, Nay. Bukas, malalaman natin kung sino ang aswang na yon. Mapapanatag na rin ako ngayong wala ng aswang na yon. Sige na, Ate Lily. Magpahinga ka na sa kwarto mo para tuluyan ka na makabawi ng lakas. Ayusin ko muna tong dingding ng kwarto ni Inay. Sige Marlon, doon na lang muna ako sa kwarto ng ate Lily mo. Pagkatapos mong ayusin ang dingding ay magpahinga ka na din ha. Sige, Inay. Magpahinga na po kayo ni Ate Lily. Sabay na nga kami ni Inay na pumasok sa loob ng aking kwarto. Doon na siya natulog. Kinabukasan, tanghali na ako nang magising. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko na ang matamis ng ngiti ni Marlon habang nakatingin sa akin. Kaya naman nagtataka ako. Bakit ganyan ang ngiti mo, ha? Meron ka kasing bisita na kanina pa naghihintay sa'yo. Nasa labas sila at kausap ni Inay. Sino naman ang bibisita sa akin? Kung si Danny lang naman, hindi na ako interesado. Hindi naman si Dana ang bisita mo, sister. Si Reynante at ang kanyang inang bumisita sa'yo. Sila Reynante at Nanay Nida ang bisita natin ngayon? Oo. Kaya lumabas ka na doon at nang makita mo ng Prince Charming mo. Oy, Marlon, ano ka pa? Baka may makarinig sa'yo, nakakahiya. Sus! Kunwari ka pa. Nakikita ko naman sa iyong mga mata na kumukuti-kutitap nang marinig ang pangalan ni Renante. Kapatid mo ko, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Halika na sa labas at naghihintay na sila kanina pa. Kaagad nga kaming lumabas ng bahay. Nakita ko na nga si Nanay Nida at Reynante na kausap ang aking ina sa upuang nasa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nakangiti akong lumakad patungo sa kanila. Pero saglit na nawala ang aking ngiti nang makita ko sa direksyong kinaroroonan nila si Danny na nakatayo sa labas ng aming bakuran. Nakatingin siya ng seryoso sa akin tapos nakita ko na tinitignan din niya ng masama si Reynante. Napabuntong hininga ko. Nang makita ko na umalis na si Danny ay tsaka lang ako lumapit kina Reynante. Nanay Nida, dinalaw niyo po ako. Oo. Gusto ko kasing malaman kung saan ka nakatira at kung maayos na bang pakiramdam mo. Maayos naman po ako. Pero itong benda sa ulo ko hindi pa naalis kasi nga nararamdaman ko na masakit pa rin ang sugat ko. Kayo po, Nanay Nida, kumusta naman kayo? Nako, nalungkot ako nang umuwi ka na. Para bang nasanay na ako na nakikita ka araw-araw. Kaya kanina, nang matapos kami mag-almusal ay niyaya ko na dito si Reynante. Kanina pa nga kami nag-uusap ng inay mo Oo nga po. Nasabi nga sa akin ni Marlon na magising ako kaya nga po kagad ako lumabas Kasi nasasabik na din ako makita kayo ulit. Katulad mo rin palang problema ni Reynante. Pareho niyong ayos sa taong ipinagkasundo sa inyo. Kaya naisip namin na kung magkakasundo kayo ni Reynante, baka pwedeng kayo na lang ang magpakasal. Inay naman, masyado naman kayong prangka. Tingnan niyo namumutla na tuloy si Reynante. Tsaka, buo na po yata ang desisyon niya na magpakasal kay Ninette. Oo nga naman, Inay. Masyado kasing komplikado ang mga sitwasyon. Alam niyo naman kung paano magalit si Ninette. Nakakatakot siya. Ano bang ikinatatakot mo, Reynante? Sinabi ko naman sa'yo na kung hindi ka masaya sa naging desisyon ko, kayahin mo si Lily. Isipin mong magiging kalagayan mo. Kahit masira ang pagkakaibigan namin ni Trining, ayos lang sa akin. Kasi mas gusto ko na si Lily para sa'yo. Ay, sa totoo lang, mahirap ayusin ang gusot na to. Lalo na nga at gustong-gusto ako ni Ninette. Hindi siya papayag na hindi matuloy ang kasalan sa pagitan namin. Magkakagulo talaga. At malalagay kayo sa panganib. Meron bang hindi alam ang inay mo, Reynante? Bakit hindi mo sabihin sa kanya para lubos niyang maintindihan? Huwag na lang po, Aling Alicia. Kasi kapag nalaman yung totoo kong dahilan, baka kasuklaman niyo rin ako. Mas maganda kung malaman namin ang tunay na dahilan kaya nag-aalala ka. Baka matulungan ka pa nga namin. Kasi nga, anak, hindi ko na rin gusto si Lynette para sa'yo. Gaya ng aking sinabi, ay si Lily na ang gusto kong maging manugang ko.
Gusto ko po sana na sarili na lang ang problema. Pero kung gusto niyo talaga malaman ang dahilan ko, aswang po si Ninette at Aling Trining. Nagbanta sila na kapag sumira ako sa kasunduan, papatayin nila ang mga taong malapit sa akin. Natatakot ako para sa inyong kaligtasan, Inay. Totoo ba ang sinasabi mo, Reynante? Mga salot ang mag-ina na yon. Totoo yun, Inay. Kaya kahit gusto ko nang hiwalayan si Ninette, hindi ko magawa. Nag-aalala ako para sa kaligtasan nyo. Kung ganun nga ay hindi mo pala siya dapat galitin. Pero teka, may aswang na naghahasik ng lagim dito sa aming lugar. Katunayan ay sumalakay kagabi dito mismo sa amin. Pero nataga siya ni Marlon. Posible bang sila rin yung mga aswang na nakita ko sa mansyon nyo? Yung muntik nang kumagat sa amin ni Nanay Nida? Oo, si Aling Trining yun. Gusto niyang takutin ka at umalis na sa mansyon. Kasi nga natatakot sila na tuluyang mahulog ang loob namin ni Inay sa'yo. Bakit ngayon mo lang sinasabi ang mga bagay na yan? Bakit hindi mo siya kinausap ng pagkakataong yon? Hindi ko magagawa yun, Inay. Kagaya ng sinabi ko, hindi ko pwedeng ilagay sa peligro ang buhay niyo. Kung isa man sa kanilang sumalakay sa inyo kagabi, si Lily ang punterya nun. Pero nasugatan ko siya ng malubha. Bawat aswang na tamaan ng benditadong itak ay tsak na hindi nagagaling ang sugat. Kaya pala palagi nakabantay sa akin si Aling Trining. Lalo na kapag nandito ka sa amin, Reynante. Kung ganon, hindi na pala tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Humingi na tayo ng tulong sa mga manunugis ng aswang para sa lakayin ng mag-ina na yon. Tama si Nida. Delikado kung buhay pa si Trining. Tsak na babalikan niya ang aking anak kasi nasaktan na siya. Kailangang makausap ko si Marte at ang iba pang manunugis ng aswang dito sa aming lugar. Sige po, yun ang gawin natin para mapanatag na tayong lahat. Aalis na po kami ni Inay. Kapag handa ng mga tao, daanan niyo lang kami para samahan namin kayo kung saan ang bahay ni Ninette. Nang makaalis na sina Reynante, ay nagpasama sa akin si Inay sa bahay ni Dani. Dahil ang ama niya na si Marte ang pinuno ng mga manunugis ng aswang sa aming lugar. Sa muling pagkakataon ay nagkaharap kami ni Dani at ang aming mga magulang. Matabang ang pakikiharap sa amin ni Mang Marte. Nang pagkakataong ito, lalo na nang malaman niya ang problema, nakasangkot pala si Reynante. Sa bagay na yan ay wala akong maitutulong sa inyo, Alicia. Sa iba ka na lang lumapit. Pero ikaw ang pinuno ng mga manunugis ng aswang dito. Tatalikuran mo bang tungkulin mo? Ang pagbibigay ko ng tulong ay bukal sa aking loob. Kusa kong ginagawa yon kahit delikado. At pwede rin naman akong tumanggi kung ayaw ko. Kagaya ng pagtanggi ni Lily at pagsira sa kasunduan natin, Alicia. Kung ganun po pala, gumaganti kayo? Oo naman. Hindi naman ako gagawa ng pabor na ikaliligaya ng lalaking karibal ng aking anak. Alam ko na ang lahat. Ikwinento na sa akin ni Danny. Kung gayon ay tayo na po, Inay. Sa iba na lang tayo mingi ng tulong. Salamat, Dani. Ngayong alam na ng itay mo ang desisyon ko. Maluwag na ang aking kalooban. Lily, kung babalik ka sa akin, tutulungan kayo ng itay ko at ng mga kasamahan niya. Tapos ng usapan, Danny. Mula ngayon, huwag ka nang pupunta sa bahay. Huwag mo nang guguluhin ang aking anak. Tapos nang pinagkasundoan namin ng iyong ama. Danny, tama si Alicia. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo sa babaeng ayaw sa'yo. Huwag kang magmakaawa at manglimos ng pagmamahal. Marami pa namang babae na pwede mong mahalin. Nanlulumo si Dani na tumalikod. Umalis na rin kami ni Inay. Nang makita namin ang mga kakilala namin na kasama sa grupo ng mga manunugis ng aswang, ay sinabi noon na ilalapit niya kay Mang Narte ang problema namin dahil siya ang kanilang pinuno. Kung ano man yung magiging pasya noon, ay yun yung kanilang gagawin. Kaya tuluyan nang nawala ng pag-asa si Inay. Litong-lito na siya nang umuwi kami ng bahay. Hindi na tayo pwedeng manatili dito sa ating bahay. Alam ito ni Ninette. Anumang oras pwede silang sumalakay.
Madali silang makakapasok dahil hindi naman konkreto ang bahay natin. Anong balak niyo, Inay? Kailangan nating umalis dito bago dumilim. Wala tayong tulong na maaasahan sa mga taga rito. Parang si Marta ang sinusunod nila. Inay, Ate Lily, ano kaya kung doon na lang tayo kina Renante? Magsama-sama na tayo sa mansyon nila. Hindi basta-basta makakapasok ang aswang doon. Palagay ko'y tama si Marlon. Iisa lang naman ang problema natin ni Narinante. Doon na lang muna tayo sa kanila habang hindi pa ito natatapos. Baka sa baryo nila. Makahingi tayo ng tulong sa mga taga roon para salakayin si Ninef. Sige, kumilos na tayo habang may liwanag pa. Huwag na kayong magdala ng maraming damit. Lily, malayo ba ditong bahay ni Reynante? Medyo malayo din, Inay. Pero may mga tricycle naman na pwede natin sakyan papunta roon. Makakarating naman tayo doon bago dumilim. Nang umalis nga kami ng bahay ay sinara yun ng mabuti ni Marlon. Sumakay kami ng tricycle. At makalipas ang mahabang oras ay nakarating kami sa mansyon ni Reynante. Papadilim na noon. Nalaman nila ang ginawang pagtanggi ni Mang Narte sa amin. Kaya naman si Reynante na ang kumausap sa mga taga roon para tulungan kami. Marami din ang sumang-ayon at handang tumulong. Kaya naman ng gabi ring yun ay sinalakay ng mga tao ang bahay ni Aling Trining at Ninette. Sumama kami ni Marlon. Dala ang binditadong itak. Nagulat pa si Ninette nang makitang napapaligiran na ang bahay nila ng mga tao. Nasa teresa ng bahay nila ng pagkakataong yun. Reynante! Anong ibig sabihin nito? Alam na nilang lahat ng lihim niyong mag-ina. Kayo ang naghahasik ng lagim sa lugar na to at sa mga karatig baryo. Kayo rin ang ilang ulit na nagtangka sa buhay ko at ng aking inay. Mga salot kayo na dapat mawala. Isa ka talagang hangal, Lily. Talagang tinikas sa aking lalamunan. Pagbabayaran mong lahat ng to! Ikaw ang pagbabayarin ko ng mahal. Hindi ako papayag na saktan mo ang kapatid ko. Ikaw palang baklang nalakit sa nanay ko, ha? Huwag kang mag-alala. Gugutay-gutayin kong laman mo! Bakla pala ha? Pwes, makikita mo kung paano ako kumatay ng aswang. Ang baklang kagaya ko! Mga kasama! Siya at ang kanyang ina ang mga aswang! Patayin sila! Pumasok kayo sa aming lungga! Sa akala nyo ba makakalis kayo ng madali? Nagkakamali kayo dahil gutom na gutom ang mga alaga ko! Harapin nyo muna ang mga alaga namin bago kayo makapasok dito sa aming bahay! Nagulat kaming lahat nang mula sa mga madidilim na sulok ng lugar na yon ay lumabas ang 4 na malaking asong itim na namumula ang mga mata. Tumutulo ang mga laway habang umaangil. Halatang gutom na ang mga yon. Nakipaggirian sa amin at di nagtagal ay sabay-sabay na sumugod. Kaya naman nataranta kaming lahat. Pero dahil armado ng mga sibat, itak at baril ang mga kasama namin, ay buong tapang na hinarap ang mga asong ulol. At sa labanan ay may mga kasama kaming nasugatan habang kinakalaban ang mga asong gutom na gutom at hayok sa laman ng tao. Dito ka lang sa likuran ko, Ate Lily. Hawakan mo ang itak na to at akin naman ang sibat na kawayan. Sige, Marlon. Huwag tayo maghiwalay. Ipakita mo sa kanilang lahat, lalo na kay inay na kahit wala ng ating ama, nariyan ka para ipagtanggol ako. Oo naman, Ate Lily. Hindi kita pababayaan. Nandito rin naman si Kuya Renante, di ba kuya? Oo, pero tama ng kwentuhan. Nasa gitna tayo ng labanan, kaya hindi dapat na magpabaya. Hayaan na ang mga asong ulol! Sige! Laban! Nang lumapit nga sa amin ang isang malaking asong itim, ay agad na sumugod. Pero sinalubong yun ni Marlon. Ginamit niya ang hawak na kawayang sibat para tusukin ang bunganga at lalamunan ng asong ulol. Ngunit hindi man lang yun pinansin ng asong itim. Sa kunat ng balat nun ay nabali ang talim ng sibat. Kaya naman tinaga ko ang bunganga nun nang akmang kakagatin na si Marlon. Napaatras ang asong itim. Nang igala ko ang aking paningin, ay nakita ko na marami na sa kasama namin ang nasugatan. Kaya nang hina ang loob ng iba at tumakbo para makatakas sa kamatayan. Reynante, nagtakbuhan na ang mga kasamahan natin. Napaghandaan nilang pagdating natin. Pumasok kayo sa aming lungga! Sa palagay nyo ba makakalabas pa kayo? Mga hangal kayong lahat!
Hinabol ng mga asong ulo ang mga kasama nating tumakas. Umalis na rin tayo rito. Tama ka, Marlon. Tayo na! Bago kami tumakas, ay nakita ko na lumabas sa terrace si Aling Trining. Mahina na siya at iniinda pa rin ang kanyang mga sugat. Ganun pa man, ay gusto niyang makaganti sa amin. Kaya nang tumakas na kami, ay humabol pa rin sila ni Ninette. Tuloy-tuloy naming binagtas ang madilim na kakahuyan. Hindi ko na nga alam ang lugar na yon, kaya sunod-sunuran na lang kami kay Reynante. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong pagtataksil sa akin, Reynante. Papatayin kita at isusunod ko ang iyong nanay. Tandaan mo, Lily. Kailangan makalayo tayo dito. Pagod na ako, Reynante. Hindi ko na kaya tumakbo. Kailangan kitang mailayo dito. Siguradong sasaktan ka ni Ninette. Marlon! Pasanin mo ang ate mo. Tumakas na kayo at ililigaw ko sila. Sige, Kuya Renante. At Lily, kung masang ka sa akin, aalis na tayo dito. Pero paano ka? Baka saktan ka niya kapag inabutan ka. Lalabanan ko sila, Lily. Sige na, tumakas na kayo. Huwag mo akong intindihin. Susunod ako sa inyo. Sige, tayo na, Marlon. Pinasan nga ako ni Marlon. Binagtas namin ang kakahuyan. Tanging ang liwanag ng buwan ang aming gabay sa madilim na gabi. Halos hindi tumigil si Marlon sa pagtakbo. Kahit na nga nararamdaman ko na pagod na siya. Gusto rin niya na makalayo kami sa lugar na yon. Kaya napatigil siya sa pagtakbo nang makarating kami sa malawak na lugar kung saan ang mga damo ay abot hanggang tuhod. Wala kaming pagtataguan nang harangin kami ng asong itim. Nalinti ka na. Bunga akala ko ay nakatakas na tayo sa walang hiyang ito. Hindi pa pala. Matalas ang pang-amoy nila. Maliksi ang kanilang katawan at kabisado nilang lugar na to. Kaya di tayo basta-basta makakatakas. Katapusan na yata natin to, Marlon. Huwag ka mag-alala, sister. Habang buhay ako, hindi kita pababayaan. Halika, Limaw! Lumapit ka! Ako ang harapin mo! Marlon, may isa pang problema. Ate naman, huwag mong sirain ang konsentrasyon ko. Papalapit na ang asong ulol. Ayaw kong makagat niya ako. Nasa likuran natin si Aling Trining. Ay! Ano? Nakakaloka. Hindi ko na nga alam kung paano patay ng isang to. Nandyan na naman ang matandang amo niya. Buhang ka? Ba't bigla ka na naman lumambot? Akala ko ba'y nagpapakalalaki ka na? Oo nga. Yun naman talagang gagawin ko. Nagulat lang ako, ate. Kaya lumadlat uli yung tono ng boses ko. Nang sumugod nga ang mga asong ulol, ay hinarap na ni Marlon ang buong tapang. Puro kalmot sa braso at mukha ang inabot ng kapatid ko. Pero hindi siya nagpakita ng kaduwagan. Gusto niyang patunayan na kaya niya akong ipagtanggol sa ganoong pagkakataon. Nang lumapit na patungo sa akin si Aling Trining, ay dumampot ako na pinakilos ko ang aking mga paa para malaman kung meron bang bato o kahit anong armas na magagamit ko panlaban sa kanya. Nang merong masagi ang mga paa ko ng mga bato, ay kaagad kong dinampot yun at binato kay Aling Trining. Pero hindi niya yun ininda. Nagpatuloy siya sa pagsugod sa akin. Pero biglang humarang si Danny. Hindi ako papayag na saktan mo si Lily! Magdaraan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay! Danny? Paano ka nakarating dito? Nang tumanggi ang aking ama na tulungan kayo, ay nagtampo ko sa kanya. Lihim ko na lang kayong binantayan hanggang sa makita kong umalis kayo at pumunta kay Reynante. Hanggang dito ay sumunod ako sa iyo para patunayan ang tunay na pagmamahal ko sa iyo. Hindi ka na dapat na pumunta dito. Delikadong sitwasyon na pasok ko. Hindi sila ordinaryong kalaban. Wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga sa akin ay makaligtas ka sa sitwasyong ito at makabalik sa inay mo. Matandang aswang! Ako ang harapin mo! Hangal ka talaga. Pipiliin mo pang isakripisyo ang buhay mo sa taong hindi ko naman gusto. Wala ka nang itinirang respeto para sa sarili mo. Isa ka kasing salot na makasarili. Kaya hindi mo alam ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi ka dapat na mabuhay. Gagamitin ko ang itak ng aking ama para tapusin ka! Galit na sumugod si Aling Trining. Sinalubong naman siya ni Danny. Ilang ulit niyang tinaga ang aswang na si Aling Trining. Kahit na may iniinda yon sa katawan,
ay maliksi pa ring naiilagan ang mga pag-atake ni Danny. Gamit ang matatalas nitong kuko, ay kinakalmot nito si Danny hanggang sa bumagsak si Danny. Bago pa siya makabangon, ay nadampa na siya ni Aling Trining at kinagat siya sa leeg. Nagawa naman ni Danny na itarak sa dibdib ni Aling Trining ang itak. Kaya agaw buhay din yung bumagsak. Gumapang palayo kay Danny. Nang makita ko yun, ay kaagad kong nilapitan si Aling Trining. Hinawakan ko ang itak na nasa dibdib niya. Buong lakas ko yung idiniin. Mamamatay ka! Halimaw! Danny! Ang laki ng sugat mo sa leeg! Halika na! Dadaling ka namin sa ospital! Hindi ko na kaya, Lily. Palagay ko, ito ng katapusan ko. Pero, masaya ako mamamatay. Danny! Kasi ikaw ang uli kong nakita bago ako pumihit. Mahal na mahal kita, Lily. Huwag kang magsalita! Huwag kang magsalita! Kaya mo yan! Paalam, Lily. Pakisabi kay Itay, patuloy niya ako. Oo, Danny! Sasabihin ko sa kanya yon. Danny! Danny, huwag ka matutulog! Diyos ko! Marlon! Tulungan mo ako! Si Danny! Patay na yata siya! Pagod na pagod si Marlon nang matapos patayin ang asong ulol. Umaagos ang dugo sa kanyang muka at braso, gawa ng mga sugat. Marahan siyang lumapit sa akin. Itinayo niya ako. Pinahid niya ang luha sa aking mga mata. Pinilit niyang umiti kahit sobrang hapdi na ng mga sugat niya. Nang makita niya na nakahandusay si Danny, ay kinapapa niya ang puso nun para tiyakin kung wala na nga yung buhay. Patay na si Danny! Itinaya niya ang kanyang buhay para ipagtanggol ako! Talagang mahal ka ni Danny, Ate Lily. Hanggang sa wakas, ay ikaw pa rin ang nasa isipan niya. Tandaan mo ang lugar na to, Marlon. Bukas pagsikat ng araw, babalikan natin ang bangkay niya. Kung sakali makakaligtas pa tayo dito. Sige ate, umalis na tayo dito. Baka gumaghalap ang ibang mga alagang aso ni Nanenet. Ano na kaya nangyari kay Renante? Nasaan na kaya siya? Ipagdasal na lang natin na buhay pa siya, Ate Lily. Sana ay natakasan din niya ang mga humahabol sa kanya. Umalis na kami ni Marlon sa lugar na yun. Inalalayan ko siya dahil nanghihina na siya sa dami ng mga dugong nawala sa kanya. Hanggang sa makarating kami ng Kakahuyan. Doon ko muling nakita si Renante. Kung saan, napatay na din niya ang 2 asong ulol na alaga ni Ninette. Pero kagaya ni Marlon ay nagtamo na rin siya ng maraming sugat sa muka at sa katawan. Pagod na rin siya nang lumapit sa amin. Kaagad niyang tinignan ang paligid. Renante, kaya mo pa ba? Oo, Lily. Kaya ko pa. Kailangan na nating makaalis dito. Baka hindi ko na kayanin kapag inabutan tayo dito ni Aling Trining at Nineta. Mas mabangay sila kaysa sa kanyang mga alaga. Patay na si Aling Trining. Napatay siya ni Danny. Nagsakripisyo siya para iligtas kami. Namatay siya lumalaban para sa akin. Reynante! Talagang binaliwala mo na ako! Sinaktan mo ng damdamin ko! Ibinunyag mo pang pagkatao namin ang inay ko! Tapos ngayon, pinatay mo pa ang mga alaga ko! Sampain ka! Nangako ko sa'yo na hindi ko sisirain ang kasunduan natin. Basta't huwag mong pakikialaman si Lily. Pero kayo ng inay mo ang gumawa ng daan para gawin ko yun. Dahil tama talagang kutob ng inay ko, mahuhulog ka sa babaeng yan. At kakalimutan mo ako pati ang magagandang bagay na nangyari sa atin! Bakit kasi pinipilit mo yung sarili sa lalaki hindi ka naman gusto? Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin ang katotohanan ng ayaw niya sa'yo? Nakakatawa ka naman, Lily. Sa palagay mo ba? Alam mo ng lahat tungkol sa amin ni Reynante? Oo, alam ko ng lahat pagkatapos ng mga nangyari. Pero alam mo rin ba na isa ring aswang ang lalaki ngayon mo palang natutunang mahalin? Aswang si Renante? Oo! Isa rin siyang aswang na kagaya ko.
Bakit hindi mo siya tanungin? Totoo ba ang sinasabi niya, Renante? Isa ka rin bang aswang na kagaya niya? Lily, kasi naalala mo nung sinabi ko sa inyo na sobrang komplikado na. Kapag naalaman yung lahat ng ito, pwede kayong matakot o magalit sa akin. Kung gano'n ay, aswang ka nga, Kuya Renante. Oo, nahawa ako kay Ninette. Meron siyang ipinakain sa akin na hindi ko alam kung anong klaseng karne. Yun palang magbibigay sa akin ng bangungot. Pero Lily, Isa ka rin pala sa kanila, Renante. Kung gano'n ay masama ka rin na kagaya nila. Kumain ka na rin ba ng tao? Lily, makinig ka sa akin. Kahit naman naging aswang ako, kahit minsan hindi ako nanakit at kumain ng tao, puro hayop ang kinain ko. Sa katunayan, naghahanap ako ng lunas para gumaling ako. Si Nanay Nida, kagaya mo din ba siya, ha? Renante? Hindi, Lily. Pakiusap. Huwag mo rin sasabihin sa kanyang anumang nalaman niyo ngayon. Baka hindi niya matanggap ang kalagayan ko. Kaya nga sa simula pa lamang, sinarili ko na ang problemang to. Anong napala mo sa pagtataksil sa akin, ha, Reynante? Akala mo ba mamahalin ka niya? Kapag nalaman niya na isa kang aswang, hindi ka niya matatanggap. Kaya kung ako sa'yo, pagtulungan na nating patayin ang magkapatid na yan! Tumahimik ka, Ninette! Mahal ko si Lily. Kaya hindi ako papayag na sasaktan mo siya. Ang totoo ay nalilito ako sa mga nalaman ko, Renante. Pero hindi kita hahatulan. Kasi naging mabuti ka naman sa akin mula pa sa simula. Kahit isa kang aswang nagawa mo magpakatao. Sana malampas na natin ang problemang ito at sabay na hanapin ang lunas sa kalagayan mo. Salamat, Lily. Marlon, umalis na kayo ni Lily. Pipigilan ko siya hanggang sa makakaya ko. Umuwi kayo sa mansyon at doon na magpaumaga. Dumaan kayo sa daanan yan para madali niyong makita ang bahay namin. Walang makakaalis sa lugar na to! Mamamatay kayong lahat! Sumunod naman kami ni Marlon sa sinabi ni Reynante. Kaagad kaming umalis ni Marlon at iniwanan sila ni Ninette. Pero nakita ko na humahabol sa amin si Ninette. Hindi naman pumayag si Reynante na makalapit sa amin si Ninette. Hinarang niya yun at sila ang naglaban. Habang papalayo kami ni Marlon ay dinig pa namin ang mga angil nila. Parang mga aso at pusa na nag-aaway. Mahina na si Kuya Renante, Ate Lily. Tsak na matatalo siya ni Ninette. Kailangan na nating makalayo dito bago pa tayo maabutan ng babaeng aswang na yun. Oo, Marlon. Talian na natin. Alam ko makakayanan pa ni Renante pigilan si Ninette hanggang sa makalayo tayo. Kawawa naman siya kung mamamatay lang siya, Ate Lily. Hindi ba natin siya tutulungan? Sundin na lang natin ang kagustuhan ni Renante. Tahakin natin ang daanan to para makarating sa mansyon nila. Dalian na natin. Sige, Ate Lily. Kaya ko pa naman. Papasanin na lang kita para madali tayong makalayo sa lugar na to. Sumang-ayon naman ako sa gusto ni Marlon. Pumasa na ako sa kanya kaya mabilis kaming nakalayo sa lugar na yun. Dinaanan namin ang direksyon na itinuro ni Reynante. Tuloy-tuloy na tumakbo si Marlon hanggang sa makalabas kami sa kakahuyan. Natanaw namin ang mansyon ni Reynante kaya nagmamadali kaming pumunta doon hanggang sa makarating kami sa gate ng bahay. Kaagad kaming kumatok. Halos masira ang gate sa lakas ng pagkatok namin. Nanay Nita! Buksan niyo ang gate na to! Nandito na kami! Pakiusap po! Buksan niyo ang gate! Tao po! May nakakarinig ba sa amin? Buksan niyo ang gate! Ano nangyari sa lakad nyo? Nasaan si Reynante? Mahabang kwento, Nanay Nida. Pwede ba nasa loob na tayo mag-usap? Marlon, anak. Ang dami mong dugo. Ayos ka lang ba? Kaya ko pa, Nay. Pakiusap po. Mas maganda kung pumasok na tayo sa loob. Mas ligtas tayo doon. O siya, sige. Tayo na sa loob para malagyan na rin ng gamot ang sugat mo. Kaagad nga kaming pumasok sa loob ng mansyon matapos na isara ni Marlon ang gate. Nang makapasok kami sa loob ng bahay, ay sinigurado din namin na nakasarado ng mabuti ang mga pintuan at bintana doon. Habang ginagamot ni Aling Nida at Inay ang sugat ni Marlon, ay kinuwento namin ang nangyari. Sinabi ko sa kanila ang lahat, maliban sa kalagayan ni Reynante. Ayaw ko kasi na magbago ang pagkakakilala sa kanya ni Inay at Nanay Nida.
Talagang napakatuso pala ng mag-ina na yon. Alam talaga nila na darating ang araw na mabubunyag ang kanilang mga lihim. Kaya nag-alaga sila ng ganong kalalaking mga aso. Kawawa naman pala si Danny. Tsak na magsisisi ang kanyang ama kapag nalaman niyang nangyari. Kung tinulungan niya kami, sa palagay ko hindi manganganghas na pumunta ron si Danny at lumaban sa aswang. Nag-aalala po ako para kay Rainante. Ayaw sana namin siyang iwanan. Pero siya may kagustuhan na umalis na kami. At siya na lang ang harap kay Ninette. Malakas at matapang ang aking anak Lily. Alam kong babalik siya dito. Alam niya na naghihintay ako. Sana nga po ay makabalik siya dito. Matapos na magamot ni na inay ang sugat ni Marlon ay nakarinig kami ng kaluskos sa paligid ng bahay. Kasunod nun ay meron kaming narinig na katok sa pintuan. Nang bahagya akong sumilip sa bintana, ay nakita ko na nakatayo sa pintuan si Rainante. Duguan siya at halatang pagod na pagod. Malalakas ang mga katok na ginawa ni Rainante. Nay! Nay, buksan yung pinto! Si Rainante na ba yon? Opo, Nanay Nida. Siya na nga po yung nasilip ko na nakatayo sa pintuan. Marlon, buksan mong pintuan para makapasok ang Kuya Rainante mo. Anak ko, ang dami mong sugat. Ayos lang ako, inay. Ano bang ayos ang sinasabi mo? Halika nga at ang magamot na yung mga sugat mo. Sinabi ko ng ayos lang ang mga sugat ko, Nay. Nasaan si Lily? Nandito ako, Rainante. Mabuti naman nakaligtas ka. Ano na nangyari kay Ninette? Napatay mo ba siya? Bago pa sumagot si Rainante ay nagulat kami nang isa pang Rainante ang dumating. Sugatan din at may hawak na sibat. Lahat kami ay nakatulala habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa dalawang lalaking magkamukha. Kaagad na nagkatinginan ang dalawang Rainante na naroon. Lumayo kayo sa kanya, Lily! Isa siyang impostor! Siya si Ninette! Ginaya lang niya ang kaakingan niyo! Ikaw ang impostor! Natakasan na kita! Ay nagawa mo pa rin akong sundan dito! Marlon! Tagayin mo ang impostor na yan! Huwag kang maniwala sa kanya, Marlon! Ako sundin mo! Siyang tagayin mo ng bindetadong itak! Anong gagawin ko, Ate Lily? Sino ba sa kanila ang totoong si Kuya Rainante? Huwag kang kikilos, Marlon. Mahirap magkamali. Kapag napatay mo ang tunay na Rainante, magiging madali na para kay Ninette ang patayin tayong lahat dito. Kaya kailangan masiguro kung sinong impostor. Akin ang itak, Marlon. Sige, ate. Ikaw ang magdesisyon. Talagang isa sa amin ang impostor. At yun ay ang bagong dating na yan. Siyang pugutan mo ng leeg, Lily. Para maging masaya na tayo. Papakasalan kita. Ikaw lang ang tanging nakakaalam kung sino ang tunay at impostor, Lily. Pero sana, maging matalino ka. Malalaman ko talaga kung sino sa inyong halimaw. Sagutin niyo lang ang tanong ko. Nang pauwi na ako ni Nanay Nida sa amin, ano ang ibinigay niya sa akin na dalhin ko? Pera. Binigyan ka niya ng pera. Kasi naging malapit na ang loob niya sa'yo. Yun ang natatandaan ko. Sinungaling ka! Nagkakamali ka dyan. Ikaw ang impostor. Damit ang ibinigay niya sa akin at hindi pera. Mabilis ang naging kilos ko. Tinaga ko ang Rainante na nasa harapan ko. Tumama sa leeg niya ang itak. Kasunod nun ay lumabas ang tunay niyang anyo. Siya ang aswang na si Ninette. Galit na galit siya nang sunggaban ako. Pero dahil hawak ko na ang itak, ay nasaksak ko siya. Bumaon sa dibdib niya ang itak. Bumagsak si Ninette sa harapan ko. Namatay siyang nakatirik ang mga mata. Saka lang nakalapit sa akin si Rainante. Mabutit naging matalino ka, Lily. Kung akong tinaghamok at papatay at tiyak na magiging madali na sa kanyang patayin kayong lahat. Tapos na ang lagim na iniasik nila mag-ina. Iniligtas mo din kami. Sa tiyak nakapahamakan, Lily. Talagang matalino kang bata. Opo, Nanay Nida. Sa mga tuso na kagaya niya, kailangan ay utak din ang gamitin. Gayong tapos na ang problema. Wala na si Ninette at wala na din si Danny. Siguro naman ay pwede na si Lily at Rainante ngayon, di ba, Alicia? Oo naman. Alam ko naman na meron din silang pagtingin sa isa't isa.
Napangiti na lang ako kay Reynante. Wala nang katagang lumabas sa aking mga labi. Bagkos ay niyakap na lang niya ako. Nang sumikat ang araw ay inayos namin ang lahat. Pati na rin ang bangkay ni Danny. Sobra ang naging pagsisisi ni Mang Marte sa kanyang ginawang pagtanggi sa amin. Nang maisaayos na ang lahat ay naghanap naman kami ng lunas sa pagiging aswang ni Reynante. Isang manggagamot ang aming nakilala at tinulungan siyang magbalik sa normal. Dahil hindi naman talaga siya lehitimong aswang. Matapos noon ay nagpakasal kami ni Reynante. Pangako ko sa'yo, Lily. Palagi mong tatandaan na ikaw lang ang aking mamahalin habang ako'y nabubuhay. Salamat, Reynante. Pakatandaan mo rin na habang ako'y may buhay, ikaw lang magmamayari ng aking puso. Mamahalin kita hanggang sa aking pagtanda, hanggang sa paghiwalayin tayo ng kamatayan. At yun po ang aming naging karanasan, Dear Aswang Diaries at Madam Venus. Isang karanasang hindi ko makakalimutan kailanman, lalo na nga at naging kasama ko sa buhay ang lalaking minamahal ko na minsan ay naging aswang. At siya nga pala sa mga giliw na tagapagsubaybay ng seryeng ito, paki-comment naman sa ibaba kung nagustuhan nyo ba ang kwento ko. At kung gusto nyo pa ding malaman ang mga sumunod na naging bahagi ng buhay ko, ay isi-share ko ulit sa inyo. Maraming salamat po at God bless.